Hello, hello mga kalonger. Magandang hapon po mga kalonger. So, ang topic po natin ngayon mga kalonger about dun sa prednison. Ito po mga kalonger. Trending po ngayon. So, maraming nagtatanong mula nung pinakita ni Idol Madla sa video niya. Pinakita ni Idol Madla yan, ginulo tayo ng mga kaibon natin, mga kalapatids. So, para isahan na lang po mga kalonger. So, dito ko na ipapaliwanag sa video kong ito. So, unang-una po, matagal ko nang gamit to mga kalonger. Since nag-umpisa ako ng magkarera sa kalapate, 2011, siyempre naghanap tayo ng mga iba-ibang klaseng gamot. Gumamit din tayo ng mga iba-ibang klaseng gamot na Bersalaga, kung ano-ano pa, yung may presyo, yung mura. So, katunayan mga kalongher, halimbawa 20 yung ilalaban ko. So, yung 5-5-5-5. So, iba-ibang kondisyon po mga kalongher. Ganyan tayo nag-umpisa. So, kapa-kapa kung ano yung pinakamagandang resulta sa mga ginagawa natin. So, ginawa ko po lahat yan. Siyempre, maganda yung mahal. Pero kaya lang, ang problema, paano kung wala tayong pambili? Siyempre, maghahanap tayo yung medyo murang effective mga kalongher. So, kaya naisipan kong gamitin itong prednison. Dahil po ako mismo, ginamit ko dati to. Dahil nga may asthma ako, so, ginamit ko nung binata ko to mga kalongher. Kaya alam ko yung tama ng gamot. Yun yung, kung ano yung, nung ginagamit ko to, feeling ko, ang lakas-lakas ko, wala akong nararamdaman. Pati hingal ko nawawala mga kalongher. So, maitry ko nga kaya sa ibon, sabi ko mga kalongher. So, trinay ko nga, from 2011 hanggang ngayon mga kalongher, gamit ko to. So, nakapag-champion tayo, nakakapag-lap champion tayo, nakakapag-lap tayo ng Tacloban, nakakapag-lap winner tayo ng Tacloban, Katbalogan, Pari, yan po, naging lap champion na lahat tayo sa lahat ng hagisan ng ating mga warrior. So, na-experience na po natin na mag-lap winner sa iba-ibang lugar na gamit to. So, kaya malaki yung paniniwala ko na parang okay to sa mga warrior ko. So, hindi ko naman po inaano na gamitin nyo, no? Yung gusto lang po mga kalongher, opinion ko lang to. Sa akin lang to mga kalongher. Kasi sariling tuklas po to, sariling gamot po itong prednison mga kalongher. So, ngayon napakita sa video ni Idol Madla. O, siyempre, nakita ng mga kalapatids natin. So, ang daming nagtatanong ngayon mga kalongher. So, unang-una po, hindi ko mo gumamit ka ng prednison, ay mapapauwi mo na yung kalapati mo o warrior mo. Siyempre, unang-una po mga kalongher, bloodline muna. Bloodline. Unang-una, dapat ang bloodline mo yung galing sa magagaling o winning bloodline. Ika nga. Hindi naman ho pwede yung pang-sprint or middle, tapos ipipilit natin sa long distance. Hindi ho pwede yun. Siyempre, pag long distance ang laban, natural lang po, gagamit tayo ng ibon yung pang long distance. Hindi ho pwede yung sprint, ikakarera mo ng long distance. So, mahihirapan po yung ibon. Sa experience ko po kasi mga kalongher, nung unang magalaro ko ng norte, so, pinalo ko ng south. Pagdating ng distance na 400 plus, yung iba kong mga kalongher, kahit anong gawin kong kondisyon, nagkukulaps na yung mga speed nila. So, halimbawa, bago 400, nakaka 1K pa sila. Tapos hanggang pababa yung speed nila. So, nung pagtawid ng dagat, halos cut-off na yung mga ibang ibon ko. Pero yung ibang ibon ko mga kalongher, ayun, mga nag-clock pa ng magaganda. So, tinuloy ko ang laban kung sino yung medyo magandang speed.
ibig sabihin, kaya niya pang lumayo. Halimbawa, 500, nakapag-clock pa siya ng maganda. Hindi naman po lahat. Meron din na depende sa pag-ismasan. Siyempre, yung iba, mahihirapan, magka-clock ng mababa. Pero based sa aking experience, halimbawa, nag-clock ng 1,000 sa 500 na sukat, so kaya niya pang lumayo. Ibig sabihin, kaya niya pang lumayo. So, pwede pa siyang mag-clock ng ganun, mga kalongher. Depende po sa bloodline na ginagamit niyo yan. So, hindi naman po kung gumamit kang prednison, mapapauwi mo ng malayo o magkaklak ka na ng Tacloban, MacArthur, Javier. So, bloodline pa rin po. So, kailangan gumamit kayo ng bloodline na long distance. So, iba po yung long distance sa middle tsaka sprint. Yung pang sprint, yung mga mabibilis mga kalongher. Yun, pwede ngayon, sa panahon ngayon, madaming side-bet o fundraise. So, magagamit natin yung mga ibon pang sprint. So, kailangan po, sa ngayon, kailangan yung pang sprint na ibon. So, kailangan po, gumamit tayo ng pang long distance bago tayo gumamit ng kahit gumamit po tayong magagandang gamot, kahit mamahaling gamot. Pag ang kaya ng ibon mo ay 200 to 300 distance lang po, hanggang doon lang po yung ibon natin. Pwede natin i-correct yan o for example po, may ibon ka long distance. So ganito yung ginawa ko dati mga kalongher. Yung mga long distance ko at yung mabibilis kong mga 400 speed ay 400 distance, trinay ko pong pinagpare. So nakabuo ako ng long distance na nagkaroon ng speed. So, yung iba naman, hanggang talagang 500 lang, hanggang doon lang sila. So, pwede natin i-develop yung mga ibon natin, sariling gawa natin, sariling develop natin, para po ma-upgrade natin yung mga ibon natin. So, number 1 po, bloodline pa rin mga kalongher. So, dapat maghanap kayo, pag long distance ng labanan, pang long distance na bloodline ang hahanapin nyo. Siyempre, sa mga mas maganda po kung mamimili kayo, yung mga ibon, hanggat maaari yung nakarera. Sure ball, yung utak nun, mga kalongher. Hindi ako mahilig sa eye sign, o ano-ano pa yan. Performance ako. Based ako sa performance, mga kalongher. Pag napadulo ko na yung ibon, o naklak ko ng malayo, doon ko titignan yung, tsaka na yung eye sign, yung ganda ng katawan. Tsaka na yon, hindi naman. Minsan kasi, bangkain, hindi maganda yung katawan. Kagaya ng umuwi ko nag-clock ko ng Javier Leyte, mga kalongher. Kung mahahawakan nyo yon, pitsuin yung ibon. Kung mahahawakan mo yung ibon, ayaw mo yung ibon. Pero, yung pinagmulan ng ibon, napakaganda naman mga kalongher. So, performance tayo. Base ako sa performance. Bago yung mga eye sign, katawan, pakpak, performance muna ng ibon mga kalongher. Tsaka na yon kung maganda na yung performance mo ng ibon mo. Yun po, unang-una bloodline mga kalongher. Tapos, paano natin matutulungan palakasin yung mga ibon natin? So, unang-una, breeding. Sa breeding pa lang mga kalongher, gawin na natin foundation yung bago natin i-breed. Siyempre, doon tayo gagawa ng foundation. Dapat matitibay yung maging anak. So, i-condition mo yung mga breeder mo. So maraming pang-condition mga kalongher, yung purgamo, flushing, vitamin, antibiotics. So lagi na natin ginagawa yan mga kalongher. So para yung magiging itlog nila, itlog pa lang, yon matibay na yon. Sa shell pa lang, maganda ning shell. Pag napisayan mga kalongher, so bigyan natin ng mga vitamins, masasarap na pagkain. Importante po, masasarap na pagkain. Kasi sa pagkain pa lang, pag masasarap ang kinakain ng ibon mo, lalakas ang ibon mo. Doon pa lang mga kalongher, lalakas ng ibon mo, kukuha ng pondo dahil sa masasarap na pagkain. Number 1 po, breeding, pagkain mga kalongher. So, tsaka na po yung gamot-gamot. Suporta na lang yung gamot sa mga natin, mga warrior natin. Importante po sa breeding, dapat malalakas yung mga breeder na healthy, yung gagamitin natin breeder, i-condition natin ng mabuti.
para mag-anak sila ng malalakas din na pang-karera, mga kalonger. Tapos, observation number 1. Kailangan po yung observation. Minsan, hindi lahat ng ibon kailangan ng gamot. Meron kasing ibon talagang sadyang pinanganak na malakas. Tapos, lumaki pang masasarap yung pagkain. Konting suporta na lang ng vitamin, mga kalonger. Kayang-kaya na ng ibon yan. Lalo na't ang bloodline niya ay magaling sa maganda at winning line, mga kalonger. So, importante po yung sa breeding, tapos yung pagkain, tapos observation. Meron po kasing ibon na mismong ibon parang ipapakita sa'yo o sasabihin sa'yo, pag magaling kang mag-observe, makikita mo mismo sa alaga mo. Halimbawa, yung mata niya hindi maningning. Dati naman maningning yung mata niya. Parang inaantok yung ibon natin. So, hawakan mo yung ibon, mga kalonger. Hipuin mo yung ibon, baka nanibago yung katawan, or pag pinakain mo, hindi tumuka. So, hawakan mo yung ibon, kung gumaan ba yan, pumayat ba yan, o meron siyang may laman ng butsi niya, ibig sabihin, hindi maganda yung kondisyon ng ibon. So, yun po yung observation. So, anong gagawin natin? Siyempre, gagawa tayong paraan para magamot natin yung ibon. Ano kaya yung kailangan ng ibon natin? So, number 1 ang observation. Hindi po yung pakain lang tayo ng pakain. So, hindi natin alam, may sakit na pala yung isa. Pag hindi natin naagapan yon, mga hawa. So, mahahawa yung mga kasama niya sa loob, mga kalonger. So, hanggang hindi mo napapansin, halos meron na pala, carrier na pala. Kaya, bigla na lang, puro nagkahawa-hawa na sila, may sakit na pala, hindi mo alam, mga kalonger. So, number 1 ang observation, mga kalonger. Tapos, balik tayo dito sa prednison. So, ang daming nagtatanong, mga kalonger, na paano daw ang paggamit ng prednison. Sa opinion ko, mga kalonger, sa akin lang po ito, huwag naman po sana kayong magalit. Baka, pag ginamit nyo to, biglang hindi umuwi ibon nyo, magagalit kayo sa akin. Huwag naman po sana. So, isi-share ko lang para sa mga wala hong gaanong panggastos. Since 2011, ginamit ko na to, mga kalongger.